Sinabi ni Defensor na alam ng NBI kung sino ang kanyang mga tinutukoy. Una nang nagsampa ng Qualified Human Trafficking Complaint si NBI Director Melvin Matibag laban kay Defensor kaugnay sa ni-raid na KTV bar sa Pasig City na ginagamit umano bilang sex den. Nakapangalan sa kanyang asawa at anak ang naturang establishmento. Kung sinasabi lang, di dapat kasama rin itong mga taong to. Dapat sabihin din nila yung mga pangalan. Pangalawa, dahil nga sinasabi kong panggigipit, talagang manggigipit sila, di gipitin nila yung mga kasama nila. Kung talagang sincero sila doon sa kanilang kaso, di kasuhan din nila yung mga kasama nila. Para din kay Defensor, tuta ng administrasyon si Director Matibag. Si Atty. Matibag, dahil nga ginagamit siyang tuta nitong administrasyon at wini-weaponize nila yung NBI, ginagamit yung kanyang kapangyarihan, isa-isa niyang hinahunting yung mga kalaban sa politika, yung mga nagsasalita. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si NBI Director Melvin Matibag on the line. Director, good evening. Magandang gabi po at sa lahat po ng tumatangkilik sa inyong programa, isang magandang gabi po. Director, first of all, your response to former Congressman Defensor saying you know the Cabinet Secretary and Senator involved in his company? Well, unang-una po, ma'am, ang pinagbasihan po ng kaso niya ay yung mga dokumentong nanggaling po sa SEC. At wala naman pong lumalabas doon na pangalan kung sino man yung sinasabi niya. Lahat po ng nakapangalan doon po sa kumpanya ng mga na-involve po dito sa kaso ng human trafficking, yun po yung pinangalanan namin sa kaso. Kung sino man po yung binabanggit ng senador tsaka secretary, hindi ko po alam kung sino yun. Siguro po, ilahat po niya. Malaman po natin kung sino talaga. Pero sabi ko nga po, ang pinagbasihan po ng ating reklamo ay yung pong dokumento na nanggaling po sa SEC. Yung Pax Libera po, yung 5 mics, yung pong Serene Corporation, yung Chicago KTV, doon lang po nanggaling yung ating po mga kaso. Hindi ko po alam kung sino yung binabanggit niya at sinasabi niyang alam ng NBI. Baka mas maganda po kung pinangalanan niya. So, Director, ang sinasabi niyo po wala negative talaga at totally you don't have any knowledge on this. How solid is NBI's case against Defensor and his co-respondent, sir? Pakiulit po. How solid po yung inyong kaso laban kay Defensor? Sinunod po namin dito yung MC Circular number 20 ng DOJ na nagsasabi po na reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin, nakasunod po kami ron sa circular na yan na yung pong aming ebidensya ititindig po pag dinala po sa korte. Kasi ang dati pong pinagbabasihan lang is yung pong probable cause. Kami po, sinunod na namin dito yung reasonable certainty of conviction. Dokumento po ito na aming mga pinagbabasihan at sa rules and evidence po, the best evidence rule is yung written documents po, yung mga documents po na yan, unless proven na yung mga dokumentang ipinipresent tayo peke po. Director, since the raid, Defensor has been saying all these are politically motivated dahil daw po sa pagdemand niya for accountability sa flood control scandal. Now, what I'm getting is you're following the paper trail, right? So, what do you make of this defense from Defensor's camp? Well, mahirap naman po yun na gagawa ka ng kaso, ng problema, at meron po mga ebidensya, sasabihin mo ngayon, politika. You will cry politics pagkatapos po may pakita ebidensya. Hindi naman po titindig na depensa sa korte yung mga ganyan pong salita. Yung mga panunuya po, yung mga salita po na sinasabing ganyan, wala pong puwang sa ating pong judicial system po yan. At alam naman po dapat ni Mike Defensor niya. Kung hindi niya po alam, siguro tanungin po niya yung abogado po niya. And Director, this isn't the first time, but Defensor, tinawag niya ho kayong tuta ng Malacanang at wina-weaponize daw po ng palasyo ang NBI to hunt critics. What can you say about this? Well, yung ganyan pong mga salita, yan po yung salita talaga. Lalo po tumitibay yung kaso dahil yung ganyan mga salita po ng mga akusado na walang malinaw po na depensa ang ilalabas. Yan po yung paningin ko po dyan. At hindi ko na po i-dignify pa yung kanyang pananalita po na yan. Dahil it will not define me, it will not define the palace, it will not define the NBI. Ang madidefine po dyan ay yung pagkatao niya sa sinasabi po niyan yan. Ang kaso pong ipinail, hindi po si Atty. Matibag ang nagfile, ang NBI po ang nagfile niyan after pong pag-aralan ng 2 buwan po na pag-aaral doon sa kaso po.